Ngayon po ay ginugulitan natin si San Sebastian. Pesta ngayon sa Pangit at sa Lupa. Bahagi ho na paanyaya na pinahayag ni Jesus. Mag-ingat kayo sapagkat may mga tao magkakagulo sa inyo. Ang ating pananampalataya ay isang pananampalataya na nagtuturo sa atin na maging accountable. Ang kaya nating panagutan kahit na hanggang kamatayan. Hindi niyo yung paanyaya sa atin sa mga pagbasa na ang bawat bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos ay may kaparusahan na kaakibat. So, pagkakataon ngayon ang daigdig na ito, sabi nga ko natin ay kumisan yung maling pagkaunawa ng pagliligtas ng Diyos ay para maganda, sige, iligtas ka ng Diyos. At kumisan, yung pagliligtas ng Diyos na ito ay parang ikaw ay pinapalaya rin sa accountability para di kamakailan. Sabi nga ay gusto lang kapayapaan pero ayaw naman na maging pangatawanan yung accountability. Wala akong kapayapaan kapag hinahayaan natin ang tao na hindi natin nalalaman at nagiging bahagi kung sila ay may pananagutan. Napakahalaga yung pananagutan. Sapagkat kapag ang pagkaunawa natin ay walang pananagutan at sabihin na lang natin na sa tulong at awa ng Diyos, kahit na yung pananagutan mo ay kukunin na rin, ay hindi mo. Napakahalaga ho pagkakataon. At dapat makita natin na yung pananagutan niya ihanda natin itaya hanggang kamatayan. At ang ating mga martir, kasama na dyan, sina San Pedro Calungsod at si San Lorenzo Hayes na dumanas na pag-uusip si San Sebastian din ay naging bahagi ng kanyang pagtugon na nais na ipamagin yung pananampalataya na ito sa gitna ng mga hindi nananalig. Kaya bahagi yun, kumisan maririnig natin ngayon na alam na hindi na uso ang martir na yung martir, hindi yung kukunin mo yung problema na may problema, hindi mo yung ibig sabihin ng pagiging martir. Yung pagiging martir rin, accountability. Bahagi yung pagiging martir ay hindi mo kung tawagin natin ay yung gusto mo lamang na pinapahirapan ng iyong sarili. Bahagi yun, baka akala na ay yung pagiging martir ay lover of suffering. Bahagi po doon, pero ibig sabihin, hindi lang sapagkat gusto mo na ikaw ay pinapahirapan mo yung sarili mo. Ngunit kami,
Kaya din po minsan tayo ay nahihirapan ngayon na makita kung alin yung tama. Kasi ang gusto ngayon ng tao ay makalusot. Makalusot. Hindi yun, kinakailangan ang mga martir natin ay nagtuturo sa atin na handa nating panghawakan ang ating paniniwala. Sapagkat yun yung ating paniniwala at kaya nating panghawakan hanggang kamatayan. Labi mo nga kalimitan, tayo ay nagpapasalamat sapagkat dito sa Pilipinas, walang ganong klase ng pag-uusig. Maliban na naman siguro sa Mindanao. Bahagi ko doon, medyo kasi tayo ay minority. Pero hindi naman pagano'n ng hindi ng pag-uusig katulad ng pag-uusig na maaaring makita natin sa ibang lugar. Siguro ang tawagin natin ay may konti lamang animosity. Gawa maaari din ng mga karanasan na naging bahagi. Pero whatsoever, na makita natin na saan na tayo pumunta, ay dapat tayo ay handa na pangatawanan ang nakikita natin tama. Maging ito man ay sa larangan na pagkilala natin sa ating Diyos o ng ating pagpag-ugnayan sa bawat isa sa ayon lalong-lalo na tinatawag natin sa ating pananampalataya at moralidad. Faith and morals. Anything from that, pwede natin i-compromise. Pero yung faith and morals, hindi pwede natin i-compromise. Bahagi rin yun. Tayo, yun na, bahagi yun. Medyo mahina tayo sa accountability. Hindi lang ako sa mga sabi natin, simple mathematics yun, accountant. Hindi. Pero sa nakalimuto tayo doon sa tunay na katatayuan. Bahagi yun na malaki yung hamon na hinaharap natin. Pangalawa, yung tinatawag natin compromises. Sabi nga, kuminsan gusto natin na compromise. Ano ba yung compromise? Yung pananampalataya natin at yung ating moralidad, kuminsan may mga sitwasyon at pagkakataon na hati-hati. So, pwede naman yun. Kuminsan sinasabi. Katulad na naman ang bawa naman yung pamahiin. Compromises yun. Hindi. Bahagi yun. Pagkakataon. O baka hindi itinuturo sa atin yung nakalagay sa Catechism ng Catholic Church na bawal ang pamahiin. Pero pagkakataon na kung saan may makita po natin yan ay mga bahagi ng partido sa utusan na hindi ka nagulunod sa Diyos. Ano pa? Kung hindi kasama sa simbahan. Compromises yun. Maliwanag ko, nakalagay na sa tulo ng simbahan, sa presence of the church, magpakasal ka sa ayon sa
Ito mo lang mga ilan. Pero kung minsan hindi natin napapansin, kasi nga, may kasamang pananampalataya. Pero yung pananampalataya nito ay heart. Kabahagi lamang. Hindi yung pwede. Ano ang sabi ng Panginoon? Yung mga maligamba ay isusuka ko. Pagkatapos kung saan ay nawa idulog natin sa panahon may kapal ng dalawang bagay na ito, no? Na kinakailangan din natin patuloy na palalimin tingin ng biyaya sa harapan ng Diyos na may isang katuparan natin. At bahagi nito, kahit na hindi nakasalalay yung ating buhay, ay sabi na natin ay dahil naging martir din. Kasi inianda natin yung ating sarili sa buhay na kaya natin itaya. Kahit na ang sarili natin buhay katulad ni San Sebastian. Accountability at iwasan natin